Tayo po'y aawit ng papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa loob ng ating araw na lumipas, nagdamalaman na ating awitin ng ating Panginoon. Sapagkat hindi natin ito nagagawa ang yung araw ng linggo ay para sa Kanya lamang. Hallelujah. Yes, Jesus. Awitin po natin ang Father's Fire. Hallelujah. Yes, Jesus. Puri ka namin, Panginoon.
ng aming mga mata, Panginoon. Alam namin, Panginoon, may sa
Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus.
man sa gitna gusto mo nang kawitan. We want to praise you, Lord, Panginoon. Redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the road where your love
apoy sa impyerno. Yun, yung apoy sa impyerno. Oo, mainit din yung salita ng Diyos. Pero mas mainit yung apoy sa impyerno. So, paalala, no? Papaalala. Malapit nang dumating talaga si Jesus Christ. Unti-unti niya nang tinutumba yung mga nagsisiga-sigaan na mga naitatayo, no? Akala ng tao magtatagal yung mga tinayo nila, pero isang tupok lang ng apoy, wasak lahat. Kaya nga yung laban din ng Los Angeles Lakers, di ba? Postpone din, di ba? Los Angeles sa Hollywood. Kaya alam na nga natin, kung nagbabantay tayo sa social media, ang daming kalokohan na ginagawa ng Hollywood. Lalo na kapag inaatake nila yung Kristyanismo. Ang dami, merong mga nagko-costume na devil, na mga Hollywood actors, singers, ang daming concert, ang itinataas, ang Diablo, marami silang samahan. Yung mga sikretong samahan na walang ibang gustong gawin, kundi wasakin yung pananampalataya ng mga Christians. Naibabaling ng tao yung paningin nila sa kanila, sila na yung na-worship. Pero yun, isang tupok lang ng apoy, wasak. So, praise God kasi safe tayo. At safe na safe tayo dito sa loob ng church. Amen? Amen. Amen. So, yan. Tayo na po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Particular na pag-aaralan natin yung isang character sa Bible. At ang character sa Bible na pagkukunan natin ang napakaraming aral, example, at spoiler alert na kasi na-discuss na namin ito kahapon ng mga youth. Pero alam ko may mga revelations pa rin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo makinig at ang pag-aaralan natin ngayon ay si Paul, character study. Pag-aaralan natin kung sino si Paul. So, pero bago yun, tayo muna yung magbasa ng Filipos chapter 4 verse 12 to 13. At pangungunahan tayo ni Sister Abigail. At tayo po yung tumayo. Tayo magbasa ng ating Bible. Filipos chapter 4 verse 12 to 13. Sabi dito, alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Amen. Tayo sa madaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkakataong ito, sa mga pagbubulay-bulay namin salita mo, at sa mga bagay na matututunan namin mula kay Apostol Pablo na yung namin. Nawa, gabayin niyo po kami sa aming pag-aaral nito, lahat po ng magiging sagabal, o lahat po, Panginoon, nakakadlang sa iyong gawain nito. Nawa, Panginoon, buksan niyo po ito sa Panginoon Jesus. Nawa, bawat isa, Panginoon, ipagpalaan niyo ng karunungan, bukas na pandinig at isipan, mga bukas na mata, Panginoon. At sama-sama namin, Panginoon, tanggapin ang mensahe mo sa mga ganito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, Filipos 4:13. Sa Filipos, ang sumulat niyan si Pablo. Nasabi niya, alam ko kung paano mag-ilaos. Alam ko rin kung paano managana. Tutunan ko lang ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. So, yun yung conclusion ni Pablo. Bilang sa paglilingkod niya kay Kristo. So, pag-aralan natin, sino ba si Pablo? Next slide. Next slide natin. Yun. So, sino ba si Apostol Pablo? Sa picture na yan, nakuha ko lang yan sa Google. So, hindi siya eksaktong mukha ni Pablo. Pero, pag nag-research kayo, anong tsura ni Pablo, ayun yung lalabas. Pero, hindi siya eksakto. Pero, tignan nyo, yung itsura ni Pablo, parang kagalang-galang tignan. Parang, haba ng damit, no? Para talaga siyang, karespe-respeto. Pero, next slide. Yan. Tinawa ko lang din sa Google, pero hindi siya si Pablo. Pero kung merong itsura si Pablo na itatatak natin sa isipan natin, ayan yun. Base sa 2 Corinthians 11:24-27. Pero mamaya dadaanan natin yan. Ano ba yung nasa 2 Corinthians 11:24-27? 2 Corinthians chapter... Mamaya. So, pero sige. Ano natin, basahin na natin. Sige.
Kasi dadaanan na 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 27. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa Hudyo. 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano. At minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang batong aking sinasakyan. At minsan maghapon magdabag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwang Hudyo, at sa mga hintil. Sa mga panganib na lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang mabalaban. Yes. Amen. Doon pa lang sa verse 24. 5 beses akong namanggap ng 39 na hagupit. So 39 times 5 na hagupit. Mukha ka kayang malinis tignan nun. Hindi ka kaya maraming sugat nun or pilat or marami kang yun na nga, sugat. Diba? So si Pablo, kung ano man yung itsura niya, hindi yun maganda. Kasi ang hirap na dinanas niya. So, yun lang. Share ka lang. So, next. Pag-aralan natin si Pablo. Unang point is Paul's background and identity. So, si Pablo, sino siya? Si Pablo ay isang Israelita at Pariseo. Basahin natin sa next slide. Sa Filipos 3:5. Ako na, sige. Ako'y tinuli sa ika-8 araw mula nang ako'y silang, sabi ni Pablo. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. So si Pablo, tinuli. Ayon sa katuruan ng mga Hudyo, kultura nila yun. At isa daw siyang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. So pag sinabing Israelita, lahi ni Abraham, Isaac at ako. Israelita, sino ba si Israel? Di ba si Jacob? Yun. At sa angkan ni Benjamin, which is isa sa mga anak ni Jacob, si Benjamin. Isa siya sa 12, di ba? 12 tribes of Israel. At totoong Hebreo, talagang alam niya yung pagiging Hebreo, alam niya yung kautusan. At kung pagsunod naman sa kautusan, pag-uusapan, yung rank niya, Pariseo. Hindi parang lang, maliit lang, or talagang Pariseo siya. Marami siyang alam sa kautusan. Kung makikipag-debate ka siguro sa kanya sa kautusan, hindi ko mananalo. Kasi marami siyang alam. So next, si Pablo ay isang mamayang Romano. So basahin natin sa next. Mga Gawa 22 verse 27 to 28. Mga Gawa chapter 22 verse 27 to 28. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, "Ika'y nga ba'y Romano?" "Opo," sagot niya. Sinabi ng pinuno, "Malaki ang ibinayad ko para maging mayayamang Romano, ngunit ako'y isinilang na mayayamang Romano," sabi naman ni Pablo. So si Pablo rin, kahit siya Israelita at Hebreo, siya rin ay mamamayang Romano. So hindi na natin nakita sa Bible kung paano yung proseso nun. Pero alam natin sa ngayon na possible na maging mamamayan tayo ng ibang bansa, di ba? For example, American citizen, maninirahan ka ng 10 years doon, American citizen ka na. So possible na si Pablo, ang pamilya niya ay mamamayang Romano na. Kahit na lahi silang Israel, kasi noon pa man, panahon pa lang ni Jesus Christ, di ba? Roman Empire na yung nag-aari. So possible yung pamilya niya nabigyan ng citizenship ng pagiging Romano. Although hindi sila mukhang Romano, pero may citizenship sila. So possible siguro nun kasi nakalagay sa Bible. At dahil doon, meron silang mga rights, protection. No? May Roman citizenship ako. Hindi mo ako pwedeng galawin. Kasi yung mga Romano yung nag-ahari nun, di ba? So yan, kaya nga nung huli na si Pablo, meron siyang sagot. Diba? May Romano ako. Diba? Sabi naman ni Pablo. So yan, si Pablo ay isang Israelita, Hebreo. Maraming alam sa kautusan, Pariseo din. At mamayang Romano. So yun si Pablo. At next,
Isa pa pala, si Pablo ay pinanganak sa Tarsus, isang syudad sa Cilicia. Basahin natin sa mga gawa 22:3. Mga gawa chapter 22 verse 3. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan. Sa kautusan ng ating mga ninuno, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. So yan, siya ay isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso, lalawigan sa Cilicia. Sa aking research sa bandang Turkey daw yun. Basta isa siyang Hudyo na lumaki sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel. Si Gamaliel, isa siyang, Pariseo, pinuno, maraming alam sa kautusan, professor, kilala, at buong higpit daw siyang tinuruan sa kautusan. So, ibig sabihin ng buong higpit, stricto talaga yung pagtuturo kay Pablo, kaya alam na alam niya talaga yung kautusan. At kaya nga nung uusigin siya, diba? Sinabi niya, guro ko si Gamaliel, diba? Aking guro ay si Gamaliel, higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad din yung lahat na naglilingkod ngayon. Kasi, kailangan, nung pinakita sa atin yan, ang ibig lang sabihin nun, bakit kaya si Pablo, na isang biyasa sa kautusan, tinuruan pa siya ni Gamaliel, na isang dalubhasa sa kautusan, kilala. Pero bakit sa kabila ng yun, bakit siya naging Kristiyano? Diba? Alam naman natin na ang mga Hudyo tutol sa katuruan ni Kristo. Hindi nga sila naniniwalang na bumuhay yung mga patay. Pero bakit? So, kaya pinakita dito na si Pablo, kahit na marami siyang alam sa kautusan, is naging Kristiyano pa rin siya. So, yan, pinakita. Kasi, mamaya natin. So, yan si Pablo, ang kanyang background at identity. Nalaman natin na siya Israelita, Hebreo, may Roman citizenship. Talagang ang professor niya to, ang teacher niya, si Gamaliel. At doon siya pinanganak sa Tarsus. Kaya nga sabi sa kanya, Paul of Tarsus. So, yan si Pablo. So, next. Paul bilang isang persecutor o mangungusig. So, kapag sinabing persecution, ano kayang ginagawa nun? Ang ibig sabihin nun, being treated badly or unfairly, especially because of their beliefs, race, or identity. Kapag ang tao, minaliit mo dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa kanyang lahi, itsura niya, o identity niya, ang pangit ng pakikita mo sa kanya, persecution yun. At si Pablo, ang pine-persecute niya, ang minamaliit niya, ang inuusig niya, ang sama ng tingin niya sa mga Kristiyano. So, inusig ni Pablo ang early church bago siya naging Kristiyano. Yung early church, syempre, yung mga unang tagasunod ni Kristo. Sino yun? Yung mga 12 disciples at yung mga tagasunod nila, yung mga Christians na sinasabi nun. At siguro, yung mga taong yun, yung mga Christians nun, si Pablo, ang ginagawa sa mga Christians nun, ang pangit ng trato, pinagkakaitan ng katarungan, parang hindi pantay yung pagtingin, hindi parang equal na tao, no? Parang ang liit ang tingin sa mga Kristiyano. So, at si Pablo, isa sa mga tagapanguna nun. Diba? Isa pa, pag pinersecute, ibig sabihin, minsan, pwede pang kadailan, maging dahilan ng pagkamatay ng tao yun pag pinersecute mo siya. So, basahin natin sa next slide. Gawa 8:3. Mga Gawa chapter 8 verse 3. Samantala, sinigap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay, kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Gawa 9. Mga Gawa chapter 9 verse 1-2. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong bari ng mga Hudyo at
at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae na matagpuan niyang naroon kaanib sa daan ng Panginoon. So si Pablo, hindi lang siya nanlalait sa Christians, hindi lang siya pangit na tingin sa Christians, ma-effort pa siya para magbanta at may mapatay yung mga alagad ng Panginoon. Ibig sabihin, pag kunyari ngayon si Pablo, makitang may Jesus pangalan ng church, pag-iinitan niya yan, di ba? Isusumbong niya yan sa mga kinauulan. Uy, merong, nagtitipon doon, na makakaanib sa daan ng Panginoon. Hindi dating daan yun, daan ng Panginoon. Kasi, bagong katuruan na si Jesus na yun eh. So, napakainit ni Pablo, ni Saulo. Saulo pa siya noon bago siya maging Pablo. So, si Pablo may kita natin talagang napakasama niya sa Christians. Parang sa ngayon, merong ganun eh. Alam niyo yun, yung kaya mong pumatay para dahil sa religion mo. Ano kaya yun? Sabihin ko ba? Isa siyang religious terrorist. Diba? Sino kaya yun? Yung mga tao yun na sa ngalan ng religion, kaya pumatay. Meron? Meron. Yes. Parang ganun si Pablo pala nun. So talagang napaka-sama ni Pablo. Tapos magiging kampi nila din, di ba? Magiging kampi, parang may trauma na yun, di ba? So, ano pa kaya yung patuloy na kwento na ito? So, yan, nalaman natin si Pablo, sobrang mag-persecute sa Christians. In fact, siya pa yung babatuin na si Stephen, di ba? Siya yung kumuha ng mga damit, mga balabal ng mga babato kay Stephen. Nandun siya nun. Possible pa nga, nakita niya pa si Jesus Christ, bata pa siya nun, nakita niya, possible din daw yun, sabi sa research ko. So, si Pablo talaga, ang sama. So, ayan. So, next. Pero yun, sa kabila ng ganun, na-convert siya bilang isang Christians. Na-encounter niya kasi si Christ. So, divine intervention, nakilala mo ang Diyos. Napakamabagin ng Diyos. Sa isang tao katulad ni Pablo, pwede naman siyang patayin lang ng Diyos. Ang laki ng dinulot niyang kasamaan sa iglesia nun. Pero ang galing ng Diyos, di ba? Ginamit niya pa si Pablo para i-enlarge yung kingdom. So next, basahin natin yung Gawa 9:3-6. Mga Gawa chapter 9, verse 3-6. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Wait, mali pala. So sa Gawa 9:3-6, hindi yan yung nalagay. Mali yung So sabi sa Gawa 9:3-6, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang pumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. So natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi sa verse 5, Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon ay sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So, sa isang iglap kay Pablo, kay Saulo, nabago ang lahat. Yung pagkabiyasa niya sa utusan, yung pagtutol niya, paglaban niya kay Kristo, nabago lahat nung na-encounter niya mismo si Jesus Christ. Post-mortem Jesus Christ. Ibig sabihin, risen Jesus Christ. Pagkatapos mabuhay ulit ni Jesus. Nagpakita si Jesus Christ sa kanya. Kasi, syempre, naniniwala sila Pablo, yung mga Hudyo, si Jesus Christ ay hindi na muling nabuhay. Kasi nagpakita lang naman kasi si Jesus sa mga disciples niya, di ba? Kasi iba pa. Pero si Pablo, hindi siya kasama ron. Kaya hanggang ngayon, hanggang sa bago yan, ma-encounter niya si Jesus Christ, inuusig niya yung mga Kristiyano. Pinagpapatay niya. Pero yun, sa encounter na yun, nabago si Pablo. Natumba siya. Napakaliwanag. At sabi na tingin sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Panginoon agad. Ako si Jesus ang iyong inuusig. So, yung nagpakita kay Pablo, hindi basta normal na tao yun. Hindi kayang gawin nila Moses yun.
O ni Elijah, na alam naman natin na mga kinukuha ng Panginoon, di ba? Pwede ba si Enoch? Hindi rin. Kahit kinuha ng Panginoon si Enoch, hindi kayang gawin ng mga tao yun. Ang may kaya lang gumawa ng Diyos. So sa pagkakataon na yun, nalaman ni Saulo na ang kinakalaban niya pala ay ang sarili niyang pinaglilingkuran, which is ang Diyos, si Yahweh, through Jesus Christ. So yan. Kaya siya nabago. Next slide. Yun. Kaya ang nangyari din, si Paul ay na-baptize at tinawag siya. So, basahin natin sa Gawa 9, verse 7-8. Mga Gawa chapter 9, verse 17 to 18. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatanong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Isinubo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo noong di na may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo. At nakakita siyang tuli, tumayo siya at nag-ubismo." Ayun. Yun, nakita natin na nakita natin na yun, si Ananias, nagkaroon din siya ng vision nun, pupunta din si Saulo. At si Saulo naman, syempre, yung tinawag siya papunta yan kay Ananias. So, nung nakita sila, natong ni Ananias yung kamay kay Saulo, kapatid na Saulo. Kahit si Ananias, si Saulo, kilala ko yun tinusig niya yung mga Christians. Pero, yun, kapatid na Saulo na ang tawag sa akin. Kasi alam ni Ananias, nagkaroon siya ng vision, si Saulo ay hindi na katulad ng dati. Kakampi na si Saulo, si Pablo. So, pinapunta ako rito ng Panginoon Jesus na pakita sa'yo sa daan, ikaw ay sinugo niya ako kung mali kang makakita. So kasi nabulag nga siya nun nung may liwanag, nabulag siya. Sa loob ng 3 araw yun. At pagkapunta niya kay Ananias, ang purpose pala is makikita siya ulit at mapuspos siya ng Holy Spirit. So sa spiritual, alam naman natin na kapag naka-convert ka, talagang nakakakita ka. Kasi dati kang bulag sa katotohanan. At ngayon, alam natin na si Jesus Christ, ay Diyos, Panginoon, dahil katotohanan ng buhay, tayo rin ay muling nakakita. Diba? Amen po ba? Amen! So yan. So minalaglag na tila mga kaliskis wala sa mga mata ni Saulo at nakita siya muli, tumayo siya at bautismo na agad. Diba? So yung praise God sa buhay ni Saulo. Next. Si Paul bilang apostol. So ang pagkatawag ni Pablo bilang apostol ay sa mga next, ay back na. Okay, sige. Next. Ang pagkatawag ni Pablo bilang apostol ay sa mga hintil. Sige, next slide. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, sabi sa Gawa 9:15, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Kaya, yun. Ayun ang ministry ni Pablo. Direkta siya in-appoint ni Jesus Christ na ipakilala ang pangalan niya sa mga hintil para mag-disciple, mag-evangelize outside of Israel. At napakinabangan ng bansang Pilipinas yun. Kasi isa sa mga nabagian ng salita ng Diyos through Paul, alam naman natin, sa bandang Europe. Nandun yung Portugal, nandun yung Spain. At siyempre sila mga Jelan, nung naglakbay sila dito, ang purpose ng dalawa. Diba? Ano ba yung isa? Basta yung isa doon, alam ko, hindi ako nag-aamali. Ipalaganap ang Kristyanismo. Kami malaking krus doon sa Cebu. Diba? Kaso nga lang, napatay siya ni Lapu-Lapu. At possible na religion noon, ni Lapu-Lapu, mga dato, so na-convert tayo through them. Siyempre, nagpasimula noon, mga early church fathers natin. Sila Pablo yan. Mga apostol. Ang nga pala, ang apostol at disciple, quiz. No? Magkaparehas lang ba yun? Kasi sabi sa research ko, ang mga apostol, yun yung mga direktang tinawag ni Jesus Christ. In-appoint. So, yung 12,
Yung 12 na sila John, Peter. Kasi Judas, napalitan ni Matias. Kasi Matias, ang qualification para kung palitan yung isang miyembro nila, kailangan kasama na namin to matagal na. Nakita niya si Jesus Christ. Yung pagkamatay niya, walang pagkabuhay. Nandun na dapat siya. At si Matias pala nandun na. At ang mga apostol, may authority sila talaga na mag-share ng word of God. Pero lahat ng apostol ay disciple. At ang mga disciple, tayo lahat. Kasama yung 12. Kala hindi lahat ng disciple ay apostol. Although, kung titingnan natin, lahat naman tayo may imodyo ka ng Holy Spirit na mag-share pa rin. Nga lang, hindi na natin tatawagin na sarili natin ng mga apostol kasi mabigat yun eh. Diba? Nga lang, may napapansin ako, may mga apostol ngayon. Dahil na-angkin. Sabi nga nung nakausap kong pastor, yung mga apostol na yan, apostol, bishop, ganun pa. Ganyan yung mga pangalan nila. Para, ano daw apostol? Para daw malaki yung love gift sa kanila. So yun, pero, wala na ako dun eh. Basta, lahat tayo, alam naman natin. Matawag pa ng pastor, mahirap na eh. Diba? Apostol pa kaya? Kaya mo kayang mag-imalat, kaya mo kayang daanan yung kopa, kaya mo kayang inuman yung kopa na ininuman ng mga apostol noon. Yung duguan, buwis buhay ng paglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi. No? So, yun. So, yan. Yung pala. Bilang pagiging apostol ni Pablo, nalaman natin na para nakatalaga rin sa mga intil sa atin. Kaya talagang rin tayo kay Pablo talaga. Aralin natin si Pablo. Lahat ng mga sulat niya. Kasi, nauunawaan niya lahat ng struggle ng mga hindi sa kalaw ng kautusan eh. Diba? Ng mga hindi Israelita. So, yun. Next. Yan. Bilang apostol din. Yan. Labis ang hirap na dinanas ni Pablo dahil sa kanyang paglilingkod kay Jesus. Basahin natin sa next. Yan, sa 2 Corinthians 11, verse 27, basahin ko na lang. 5 beses akong tamanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. So, 5 beses na 39. Ilan yun? Almost 200. Almost 200 na hagupit. Di ko kaya yun. Tatlong ulit pa raw siyang naranasan hagupitin ng mga Romano. Ano hagupit? Ganun lang? Talagang hagupit yun. Masasaktan ka. So, buti solid si Pablo, no? Solid yung katawan niya. At minsan pinagbabato. Ng ganito kalit na bato? Point. Hindi. Ang bato nun, ang layunin ng babatuin ka, is para mamatay ka. Isipin ninyo, pag may nakita kayo malaking bato dyan, hindi yung babato sa inyo. Diba? Hindi yung maliliit. Nakakasar? Pag pinalakan bato, babatayin tinapa, hindi gano'n. Ang layunin ng pagbato, patayin ka. Diba? Durugin ka. So, nakaligtas si Pablo nun. At tatlong beses kong naranasan mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi ako nalutang-lutang sa dagat. Mag-ministry ka, mag-evangelize sa ibang bansa. Tapos yung sasakyan ng barko, mawawasak pa. At barko yun ano pakiramdam na napalutang-lutang ka sa gitna ng kawalan. At 3 beses mo yung mararanasan, hindi ka kaya sumuko ng unang beses pa lang. Unang beses pa lang na mag-evangelize ka. Tapos nilutang-lutang ka sa dagat, Lord, ayoko na. Baka mag-alajonas ka na noon. Diba? Ayoko na, ang hirap. Diba? 3 beses pa yun, Pero ang galing ni Pablo, diba? Galing ng Diyos sa buhay ni Pablo. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Ano yun? Sa mga ilog. Maraming panganib sa ilog. Sa mga tulisan. Sa aking mga kababayan. Sa mga hintil, sarili niyang kababayan. Tsaka syempre sa mga ine-evangelize niyang hintil. Kasi alam naman natin kapag hintil, may kanya-kanyang paniniwala yan. Kaya nga pag pupunta ka sa ibang lugar, tapos ipapangalan mo si Jesus Christ, kontra sa minana nilang aral yun. At sa mga kababayan na pa mismo, kahit nga tayo dito mag-evangelize tayo about Jesus Christ. Kahit nasabihin natin Catholic country tayo, ang hirap pa rin, di ba? Talagang may uhusig pa rin sa inyo. Kahit na parehas kayong kay Kristo naniniwala na lang, talagang uhusigin ka pa rin, kakalabanin ka pa rin.
mga panganib sa lungsod, sa ilang. Sino yung ilang, di ba? Panganib. Sa dagat, sa mga huwad na kapatid, kaya sarili niyang kapatiran, may mga peke dyan. Eh, alam naman natin si Pablo, totohanan. Kaya dahil sa kanyang pagiging totoo, yung mga peke naiinis. Di ba? Inaano siya. Ginagawa sa kanya. Panganib yun. At nararanasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Tao lang si Pablo. At hindi siya pabanjing-banjing. Malimit na pagpupuyat. Kung tayo nagpupuyat sa cellphone, si Pablo nagpupuyat, magpapaglingkod na sa Diyos. Matinding gutom at uhaw, kasi pag nag-evangelize siya, wala namang nagpapakain sa kanya palagi. Kadalasan nga, inaaway na siya, di ba? Kung mag-evangelize siya, wala magpapatuloy sa kanya. Ako, sabi ko rito, naranasan ko ang ginawi, ngunit wala man lamang maibalabal. Ba't siya giginawin? Malamang sa labas siya natutulog. Wala naman nagpapatuloy sa kanya eh. Pero lahat ng yun, para lang mapaglingkuran si Kristo. Wala siyang giniginaw siya ngayon, giniginaw tayo sa aircon, pero siya giniginaw sa lamig, sa labas. Para bagang isang pulubi. Diba? Yan si Pablo. Ang isang religious terrorist na bago at ganyan na yung paglilingkod niya sa Panginoon. Laki yung pinagbago talaga ni Pablo. So, next. So, yan. Ay, balikan nga muna natin. Balikan muna natin yung verse. So, yan. Yan yung naranasan ni Pablo. Kaya kung ano yung tsura ni Pablo, ang hindi maganda. Yeah, hindi maganda ang tsura ni Pablo. Hindi biro ang dinaanan ni Pablo. Pero normal lang yun. Kasi, mapalad tayo dahil hindi natin nakita si Jesus Christ. Bakit? Kung nakita natin si Jesus Christ, kaya nagaya tayo. Kasi, yung 12 disipulo ni Jesus Christ, nakita nila eh. Hindi nila pwedeng tanggihin yung nakita nila. Nakita nila kung paano nabuhay ulit si Jesus Christ. Pero tayo nabuhay ulit. At hindi mo kayang matulog nun sa nakita mo. Kailangan mo talagang panindigan yung pagkatawag sa'yo. Kaya masabi pa nga, mapalad ang mga naniwala at hindi nakakita. Baka ganun din yung interpretasyon nun. Pwedeng mali ako. Kaya nga minsan tayo nakapag-relax pa konti kasi hindi natin nakita. Yung nakita nila. Pero nung nakita nila, yun, naglingkod sila talaga ng matayan. Pero tayo, kahit hindi natin nakita si Jesus Christ, meron tayong kasama. Walang iba kundi yung Holy Spirit. Na hinuhudyukan din tayo, yun, makisama sa pagtitiis na ginawa ni Jesus Christ at ng mga unang disipulo, apostol. Kasi totoo, kahit hindi natin nakita, sinasabi ng Holy Spirit, totoo yun. So, sana lahat tayo meron ng Holy Spirit. Sana lahat tayo nagpapakumaba sa Holy Spirit. Sana lahat tayo ng Spirit talaga. So, yan. Next. Yun. Tatlong bagay na matututunan sa buhay ni Pablo. Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, yan. Una, God loves even His enemies. Basahin natin sa Romans 5:8. Magati kay Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Noong tayo pa'y makasalanan pa. Amen. So yan, pag-ibig ng Diyos, hindi conditional, unconditional. Hindi siya namatay sa krus. Kung kailan ka mabait, hihintayin niya bang bumait lahat ng tao bago siya magpabaho sa krus? Hindi. Napakasama ng tao noon, pero willing siyang mamatay sa krus para lang sa atin. Amen? Amen. So yun, hindi na siya nakakondisyon pa, no? Tayo, ang dahil pa kondisyon eh. Diba? Maglilingkod ka kaya kanina sa Sunday school, di ba? Good mood ka pagka may pera-pera ka, di ba? Pag maganda yung, good mood ka pagka sagana ka. Pero pag wala na rin. Mabait ka sa mabait. Masama ka sa masama. Gantihan, di ba? Hindi ganoon. Pag legit na pag-ibig, ang legit na pag-ibig, ganyan. Mag-effort ka kahit hindi maganda yung balik sa'yo. Kasi alam mo naman, may magbabalik pa rin sa'yo ng gandang pala. Amen? Tayo, next. Pangalawa, God is so powerful that He can use broken people for His kingdom. Basahin natin sa next. 1 Timothy 1:15-16.
1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Basta na, totoo ang pahayag na ito. At dapat paniwalaan nating lahat kahit ngayong 2025. Anong taon niya sinulat yan, dapat paniwalaan pa rin natin ngayon. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Amen. So tayo ba ay makasalanan? Amen. Ayun, may tagapagligtas tayo, si Jesus Christ. At ako ang pinaka-masama sa lahat ng mga kasalanan. So sabi ni Pablo, kung iraranking natin ang pinaka-masama, siya daw, ang nasa tuktok. Kasi, sama talaga ng ginawa niya, isa siyang terorista. Diba? Kung i-describe natin siya, sa lahat ng dapat niyang usigin yung pang mga Christians nun. Sila Pedro, sila Juan, ang dami. Ngunit akong pinakamasama ay hinahabagan. Yun yung the best. Upang ipakita ni Kristo Jesus na sa pamagitan ko, sa example ko, ni Pablo, ang kanyang lubos na pagtitiyaga. Ang Diyos, ibig sabihin, matyaga sa inyo, sa ating lahat. At upang ito ay maging halimbawa sa mga sasampalataya, future sasampalataya, lahat ng maniniwala kay Kristo. Tingnan niyo yung buhay ko. Parang ngayon yung sabi ni Pablo. Tingnan niyo yung buhay ko. Sobrang sama ko. Inalaban ko ang iglesia ni Kristo noon. Ang mga mananampalataya ni Jesus Christ, pinagpapatay ko. Si Stephen, marami pa. Pero tingnan niyo kung paano ako pinagtyagaan ni Jesus Christ at kung paano niya ako kinabugan. So, encouragement, di ba? Encourage tayo. Na kapag ka magkakasala ka, may mas masama pa sa iyo si Pablo na kinabagan ni Jesus Christ. Kaya huwag kang nakawala ng pag-asa. Huwag kang manghihina. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi ang Diyos, mahabagin at matyaga. At upang ito ay maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay ng mga. So, di ba, napakaganda. Napakagandang pagmasdan ng buhay ni Pablo. At yung ginagawa ng Diyos sa kanya. Walang labis na pagtitiyaga. Pagtitiyaga, yung lubos na pagtitiyaga. At yung kahabagan ng Diyos sa buhay niya. So next, yun. Pangatlo, knowing Christ is crucial for an enduring obedience and service. Yan. Pangatlong matutunan natin sa buhay ni Pablo. Yan, basahin natin sa Pilipos 3:1-11. Mga taga-Pilipos chapter 1 verse 1 to 11. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus para sa mga taga-Pilipos na taga-sunod ni Kristo Jesus. Gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga taga-paglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ating Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito at dahil magkasama tayong tumanggap at nagpapala ng Diyos, noong pa man nang ako'y malayang magtanggap. 7. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito dahil magkasama tayo tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Noong pa man nung ako'y malayang magtatanggol ng nagpapalaganap ng magandang balita at kahit ngayon ako'y nakabilanggo. Wait. Chapter 1 yan. Ha? Pilipos 3. Kaya ka na lang. Pero verse 7, mag-focus na tayo sa verse 7. Pilipos 3:7. Ngunit dahil kay Kristo,
Ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. Ngayon, oo, itinuturing ko walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan, pinalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang tanging nangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So, ibalik natin yung slide. Knowing Christ is crucial. Napakahalaga ng pagkakilala mo kay Kristo para sa isang pagsunod na may halong pagtsatsaga. Talagang enduring obedience at service paglilingkod. Kasi hindi mo magagawa talaga ang anumang pagsunod kay Kristo kung ikay hiwalay sa Kanya. Paano magagawa mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, ng gaya ng iyong sarili, kung wala ka namang maghuhugutan nun? Hindi mo alam kung ba't mo gagawin yun. Diba? Bakit mo bakit ka magsasacrifice sa paglilingkod ka sa Diyos? Kaya kailangan, kilala mo yung Diyos. Kilala mo si Jesus Christ. At sabi nga ni Pablo, sa Philippians 3, sabi niya dito, ang totoo, verse 4, ang totoo yung kayo may sapat na dahilan upang pangawakan ng mga pisikal na bagay. Kung iniisip niyo naman na siya may katwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa ikawalong araw, wala na ako isilang, ako isang tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin na totoong Hebreo, kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y Pariseo, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusin ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayos sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Pero may pagbabago, di ba? Alam natin kanina na siya para siyang Pariseo si Saulo. Alam niya na matuwid siya dahil talagang 100% niyang isinasabuho yung kautusan. Pero ngayon, sinabi niya rito, ang pagiging matuwid ko ay hindi nakabahis sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. At sabi niya pa rito, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon, yung katungkulan niya bilang persecutor, yung pagiging Pariseo niya, yung pagiging Roman citizen niya, lahat ng mga akala ng tao ngayon na napakahalaga. Fame, pera, authority, power, lahat ng yan. Sabi ni Pablo, itinuring ko yung walang kabuluhan. At sabi niya, bilang kapalit ng lalong mahalaga. So sa lahat ng bagay na akala natin napakahalaga, may lalong mahalaga. Kung iniisip natin, pangarap ba natin, napakahalaga nun? Yung ano natin, kinabukasan, yung mga pinag-investan natin ngayon, may lalo pang mahalaga. At sabi ni Pablo, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ang Panginoon, yun yung pinakamahalaga. Kasi, kagaya ka lang nakakita natin ngayon, isipin mo, pinaghirapan mong bahay, napakaganda. Tinupok lang ng apoy. Sa isang iglap ng lahat ng pinagpahura mo ng ilang taon, kaya mo sa akin ng isang araw. Wala pa nga, ilang oras lang. Diba? So, naging wise si Pablo. Pagdating sa kautusan, wala talagang may susumbat kay Pablo eh. Kaso nagkamali pala siya. May Jesus Christ pala na na-encounter niya, na pagbago ng buhay niya. Doon, naging born again siya. Naging born again. Magmula sa laman, naging spiritual si Pablo. Kung ipinanganak siya ng nanay niya, yun ay laman. Pero dahil ngayon, si Pablo, nung nakilala niya si Jesus Christ, na-activate yung pagkasilang niya sa Espiritu. Sa madaling salita, ang magulang niya na ay ang Espiritu. Kaya masasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi, yun ang pagiging born again. Kaya sabi ni Nicodemo, tama naman si Nicodemo. Paano po yun, Panginoon? Magagawa ko pang bumalik sa sinapupunan ng nanay ko para isinyang akong balik. Kasi nga, ang mga hindi naniniwala sa Diyos, limitado ang pag-iisip sa natural, sa material, sa physical. Kaya ang akala ni Nicodemo, ang pagiging born again,
pwede kang bumalik sa sinapunan ng nanay mo. Kasi hanggang doon lang yung isip niya eh. Once na naging born again ka, na-extend yung pag-iisip mo. Hindi ka na limitado sa nakikita mo. Kaya nga, I'm not gonna live by what I see. Living by faith ka na. Kasi born again ka na. Hindi ka na namumuhay sa laman. Nag-iba ka na ng identity. Hindi ka na basta tao, isa ka ng spiritual being. Ipinanganak ka ng espiritu. At kapag ka pinapanganak ng espiritu, alam mo, hindi ka limitado rito sa material na mundo ito. Alam mo na may spiritual na mundo. Langit. Diba? Yun ang pagiging born again. Kaya sa mga born again talaga, hindi siya nagpapa-apekto sa physical na nakikita niya. Kasi alam niya, may spiritual realm. At sa spiritual realm o mundo, nandun yung magulang ko na mahal ako. Si Jesus Christ. Ang Ama, ang Espiritu Santo. Kaya kung born again Christians, may kita mo yan sa buhay ni Pablo. Ang laki, di ba? Ang laki pinagbago. Born again, pinanganak ulit. Diba? At naipapanganak ulit yun, sabi nga ni Jesus Christ, ang pinatotohanan namin ay ang nakita namin. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang nakakita ng pagka-born again ng tao. Di ba? Tapos, sabi pa ni Jesus Christ lang kanina, di ba? Kung napansin nyo, guro pa naman, sabi niya kay Nicodemo, hindi mo alam mga ganitong bagay. Kasi nga, sa pagsunod sa kautusan, wala, hanggang doon ka lang sa material. Di ba? Pag kautusan ka lang, hanggang doon ka lang sa material. Pero kapag ka-born again ka, hindi ka limitado doon. Di ba? Na-extend ka. Lumalawa yung kaisipan mo sa madaling salita. Kaya ngayon, wala nang ibang nakakayat sa langit, kundi ang bumaba sa langit. Diba? So, kung hindi mo kaya paniwalaan ng sinasabi ko dito sa lupa, paano mo kaya paniniwalaan yung mga sinasabi ko tungkol sa langit? At ang mga nababorn na ganyan katulad ng hangin, na kung saan-saan, pero hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ganon ang mga nababorn na ganyan. Hindi mo alam yun kasi hindi mo nakikita ng physical na madaman. Nababorn na ganyan ka spiritually. Nababago ka. Nababago yung buhay mo. Sa madaling salita, hindi ka limited. Alam mo na ang katawan to, hindi ito ang tunay mong katawan. Kasi kung born again ka talaga, alam mo na may katawang panlangit na ibibigay sa iyo ang Diyos. Alam ko to, mabubulok to. Kaya nga hindi ka nakapos dito ngayon. Kasi kung hindi born again ng tao, hindi siya spiritual being at wala siyang faith kay Lord, eto lang ang alam niya kasi na buhay niya. Yan, ako. Wala naman ang pananampalataya sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa resurrection. Walang Diyos, walang Kristo, walang langit, walang impyerno. Ito lang yung alam kong mundo. Kaya nga, talagang sinisikap ko na pagandahin yung itsura ko, yumaman. Kasi limitado lang ako doon, maging makasarili. Magkaroon ng bunga ng laman sa Galatians 19. Kasi lang makalaman akong tao. Diba? Pero dahil nga ang mga born again ay spiritual na, yung bunga na ng Holy Spirit. Ganyan kasi. So, yun lang. Yun ang buhay ni Pablo. Naging isa siyang spiritual being, galing kautusan. Ang kautusan walang ibang ipinintindi sa tao kundi yung material. Physical, laman, limitado doon. Makitid ang pag-iisip. Pero nung na-encounter niyo si Jesus Christ, kagaya natin na nakakilala kay Kristo, tayo dapat ganun, lumalawak. Kaya natin mag-isip beyond what we see. Kung ano yung nakita ko, hindi yan yung final. Kasi mayroong spiritual na mundo. Malay mo ganito, malay mo ganyan. Hindi ko dapat pangunahan si Jesus. Diba? Kaya nga natin hindi dapat pangunahan ng Diyos kasi alam natin, hindi yan yung kung ano nakikita natin, hindi yan yung huli. Kaya kapag may problema, masaya ka. Bakit? Kasi yung problema na yan. Dahil napapaganahin ko yung spiritual kong pag-iisip, may Diyos akong malalapitan at tutulong sa akin. At magtatagumpay ako. So, ganun. Kapag wala kang pananampalataya sa Diyos, talagang mag-aalala ka, madidepress ka. Di ba? Pero sa mga born again, masaya yan. Nagagalak yan palagi. Kasi hindi nga sila limitado mag-isip. Hindi sila limitado yung paningin nila. Kaya ganyan, si Pablo. So, yan. Next slide. Bilang konklusyon, yung binasa natin sa Philippians 4:12-13, alam ko kung paano mag-ikaos, sabi ni Pablo. Alam ko na rin kung paano managana
Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So yun mga kapatid, ang konklusyon. Na kahit na tayo minsan may sagana tayo, minsan wala, minsan meron, minsan masaya, minsan malungkot. Ang sikreto dapat natutunan na natin kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. At walang iba yun, kundi ang lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Kaya dapat tayo spiritual minded tayo, o kaya bukas tayo malagi sa spiritual. Kasi talagang malulungkot ka kung sarado ka sa spiritual. Kasi yung kalagayan mo ngayon, yun na lang yun sa iyo eh. Kung wala kang faith, yan, mahirap ka. Ay, hindi malulungkot ka kasi isip mo mahirap ka. Pero kung sa mga born again, kahit mahirap sila, alam niyang mayaman siya sa langit. Diba? Alam niya kasi magulang niya, Diyos, titirahan niya langit. Diba? Yung pera niya sa bulsa, hindi yun talagang yaman niya. Mayaman siya sa langit. Diba? Kaya masisiyahan siya. Kasi born again na yung pag-iisip niya. Born na, ulit na, nag-reset na yung isip niya. At nakatuwa na siya sa spiritual. So sa mga hindi na nanampalataya sa Diyos, nakapokus lang talaga sa material yan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung hindi ka naniniwala sa spiritual, limitado ka lang sa material. Kaya nga nagbubunga yan ng Galatians 5:19 eh. Yung mga paglalasing, lahat ng yan. Kasi hanggang doon lang kakaya kapasidad nila eh. Diba? Kaya magdaramot yung tao. Kasi natawag siyang magutom, ayaw niya mamigay. Diba? Ikaw, ay magutom ka, mamatay ka sa gutom, alam mo, buhay ka ulit eh. Napapalitan ka ng buhay na panlangit. Eternal life ka pa. At ang ganda pa ng bahay mo doon, sa langit. So yun, buksan natin yung spiritual na isip natin. Hindi na tayo nakalimit ngayon sa mga nakita natin, mga kapatid. So ganyan. Hindi ko man, kahit tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin mabot yung pangarap natin. Palagi natin tandaan, ang pinakamalagang bagay kung makilala natin si Kristo Jesus. Yun yung magpapayapa sa isip natin. Kung may sakit man tayo karamdaman, buksan pa rin natin ang spiritual natin at mamaya-maya, may ngiti na sa iyong labi. Kasi yun naman yung importante sa lahat. So yan, kung sagana man, kung naghihikaos man, kung nagugutom, kung busog man, kung sagana o mahirap, dapat yun. Ang lahat ng ito ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Jesus Christ. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa buhay ni Pablo, marami tayong natutunan sa kanya. Mahal niya yung mga kaaway niya, mahal ng Diyos yung kaaway niya, kaya na gamitin yung mga kahit pinakamasamang tao. Kaya tayo, magpagamit tayo sa Diyos. Huwag natin isipin, hilaw pa ako, marami pa akong kulang. Hindi, huwag ganun. Kasi kaya kang gamitin ng Diyos at mag-evolve sa proseso. Kaya mong mag-improve habang ginagamit ka niya. So, yun. Kaya matakot, maglingkod. Kaya talagang pinapush na tayo ni Lord na huwag mag-stay put. Kasi baka mabulok tayo dyan. Sa akin nilalagyan natin kung nananatili lang tayo sa ganyan. Kumbaga, parang kanyari, simbawi ka lang. Diba? Hindi tayo nakatalaga dyan. Kasi kung titignan natin spiritually, yung small church na to, paano kung gawin malaki ito ng Diyos? Paano kung yung members natin na konti, dumami yan? At tayo, magkaroon ng bawat isa ngayon ng ministry na lalawak, bawat isa sa atin magiging leaders. Diba? Yun yung mindset. Kaya dapat hindi ka magtsatsaga din sa ganyang kalagayan. Kasi maraming tao ipapadala sa atin ng Diyos, kaso hindi tayo ready, di ba? So paano ngayon pupunta ang mga tao dito? Kung paano ipapaalaga sa atin ng Diyos ang mga mananampalataya sa hinaharap at hindi natin kaya mag-alaga, di ba? Ganun lang simple. So, sa maliit na halaga, alam naman natin ang Diyos. Sa mga maliliit na halaga, tayo nagiging tapat, pinapamahalan niya sa malalaki. Diba? Yung talinhaga sa katiwala, mga alipin, diba? So, ganun mga kapatid.
palagi tayo humingi ng lakas ng loob kay Kristo. At isa pa natin natutunan sa buhay ni Pablo yung yung mahal ng Diyos ang kanyang kaaway, ginagamit niya kahit kinakamasamang tao para sa kanyang kingdom. At ang paglilingkod kay Kristo, ang sikreto para ikay makasunod kay Kristo sa lahat ng utos niya, dapat kilala mo si Jesus Christ. Dapat dikit ka sa Kanya. Dapat hindi ka nakaiwalay sa Kanya. Lahat ng bagay magagawa mo basta na kay Kristo ka. Ganun lang kasimple. Kaya mong magpakumbaba, kaya mong kainin yung pride mo, tapak-tapakan na yung pride mo. Basta na kay Kristo ka. Nagbigay ng example ng pinaka-the best na pagpapakumbaba. Kaya mong hindi kumanti, kaya mong maglingkod, mag-sacrifice. Basta na kay Kristo ka. So, yun yung sisikapin natin. Kaya salamat sa Diyos. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. At tayo makalangin. Amang Diyos, muli maraming salamat sa natutunan namin sa buhay ni Pablo. At nawa Panginoon, patuloy namin tularan ang buhay ni Pablo. At higit sa lahat, yung buhay mo, Panginoon Jesus. Samahan mo kaming lagi at lahat ng encouragement sa amin ay huwag namin makalimutan. At nawa Panginoon, bigyan mo kami palagi ng lakas ng loob para mapagtagumpay lahat ng pagsubok namin sa buhay. Tulungan mo kami lagi na makasunod sa inyong kalooban, na umibig sa inyo ang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at umibig din sa aming mga kapwa. Gaya ng pag-ibig namin sa amin sa iyo. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo. Panginoon, palagi namin buksan aming mga puso sa inyo, magpakumbaba kami sa Holy Spirit palagi, at kami, Panginoon, maging ganap sa lingkod mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ano po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.